BBM, unti-unti nang iniiwan ng mga kakampi. Yan yung sinasabi ko sa inyo una, di ba? After the election, natalo sila Marcos. Sino lang ang lumusot sa kampo nila? Si Lito Lapid dahil pagiging artista, wala din namang silbi yung tao na yon. At saka si Erwin Tulfo. Siyempre Tulfo naman Una pa lang, di ba? Pero sa madaling salita, walang naipanalo to si Marcos. At yung mga politiko, alam nila yan. Alam nila yan. Kaya nga, unti-unti na nag-shift ang power. Tandaan nyo to, sasabihin ko sa inyo. Ang mga politiko ngayon, unti-unti nang didistansya kay Marcos. May bago umanong grupong namumuo sa Senado, ang tinatawag na Escudero 11. Ang kanila raw pakay, kill the VP Sara impeachment. Pero wala raw itong katotohanan na ayon kay Senate President Chis Escudero. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Grabe no, may bagong grupo. Escudero 11. Kung may Duterte, may Escudero 11. Ang ganon? Lido umano si Senate President Chis Escudero na patayin na ang impeachment trial ni VP Sara. Ito raw ang endgame ni Escudero para makuha ang suporta ng Duterte Bloc at manatiling Senate President sa 20th Congress. Ito rin daw ang dahilan kung bakit naurong ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Itinanggi naman ito ni Escudero. I don't see the connection whatsoever. No. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Sa naunang proposal ni SP Cheese, ngayong araw Ito ngayon ang pinagtatalunan. Okay? Alam naman natin At the get-go, nagsasagutan na ito si Cheese at saka si Tito Soto. Sila yung gustong maging Senate President. Alam naman natin nagpupolitikahan to mga to. And sabi nga dito sa balitang to, si Cheese is trying to please the Duterte Bloc. Duterte Group. At pag makuha niya yun, magiging Senate President siya. Kasi nasa 10 na ang Duterte Bloc ngayon. At ang kailangan lang niya 13 votes. So definitely, pag nakuha mo ang Duterte Bloc ngayon, malakas ka na. Ang chances mo to retain as Speaker, matindi na. No? So kaya ito si Chis Escudero di umano ay pinopospone ang impeachment to please the Duterte Bloc. Whether totoo to or hindi, tingnan nyo po yung magiging senaryo nito. If totoo at naging Senate President si Chis because of Duterte Bloc, Marcos is a sitting duck. Hindi niya nahawak ang Senate. Kaya ako naniniwala, bagamat ayaw ng Duterte Bloc ang impeachment matuloy, ako naniniwala si Sara gusto niya. Why? Alam niya panalo siya Hindi siya makukonvict. Even me, gusto ko matuloy. Bakit? Alam ko rin mananalo. Wala silang numero Huwag na tayong maglokohan. This is a political process. Yung we will decide based on the evidence, maniwala kayo doon. Political yan, kampi-kampihan. At the end of the day, they will just justify yung votes nila, iboboto nila kung gusto nila o hindi ma-impeach si VP Sara. As easy as that. So wag na nating lokohin ang taong bayan. All that drama na mangyayari kung matuloy ang impeachment, okay din kasi may lalabas ni VP Sara yung baho na alam na niya patungkol sa gobyerno. Magkakaroon siya ng plataforma coming to 2028. It will be to VP Sara's advantage actually. Naniniwala ako doon. Kaya nga hindi ko maano kung dapat ba ang Duterte Bloc ay for Chis Escudero or kay Tito Soto. But the fact remains, ang mananalong Senate President ay kung sino ang iboboto ng Duterte Bloc. And that is big time. Nawala ang control ni Marcos sa Senado. Kaya nga, we campaign hard, bagamat nalulungkot tayo dahil dinaya tayo, dahil hindi nanalo yung Duterte, but this is exactly what we want to happen. Mawalan ng control si Marcos dito sa Senate. Kasi hawak na ni Tamba ang Kamara. Pero eto, may nakausap ako hindi ko nasasabihin. Even yung mga congressman diyan, inis na kay Tamba. I don't know kung totoo or hindi, pero ako naniniwala ako sa tao na yun. Because it came from a congressman mismo, yung balita, yung nadinig ko. Galing sa congressman na kaalyado ni Marcos. So may gitgitan na talaga dyan. Whether we like it or not, may plastikan man sila or wala,
I believe may gitgitan na between the Marcos camp and Romualdez. Ayaw nila to si Romualdez. Kaya lang na ginagamit yung pondo eh. So kailangan isigaw natin dito dahil this is very, very important. This is very, very, very important. Isigaw nyo sa inyong social media na hindi dapat maging Speaker of the House ulit si Martin. I-pressure nyo yung mga congressman na ayaw talaga kay Martin na manindigan dahil ito si Martin ay Romualdez. Waldas talaga ito. Si Chanco mismo na nagsabi kakampi nila, kakampi ni BBM, binibili ang boto, ang pirma ng mga kapwa niya congressman para ipa-impeach si BP Sara. Ano dahilan? Para ba sa bansang Pilipinas? Para sa taong bayan? O nagpagamit sila sa even sa mga komunista? Nagpagamit sila sa mga dating sinusuka nila. Bakit? Gusto nilang matanggal si BP Sara. That's how desperate Martin Romualdez. Ganyang kabwakaw. Buwakaw ng tamba na yan. Ganyang kaswapang sa kapangyarihan. You know why? Hindi niyan kaya lumaban ng patas. The Marcoses, even, lalo to si Tamba, hindi niyan kaya lumaban ng patas. Bilihan po yan. Hindi sa akin galing yan ha. Kay Chanco. Kaya kayo mga congressman dyan, alam nating galit na dito. Manindigan na kayo. Let's help them. Tayo sa social media, let's pressure them to speak. Hindi dapat na magwawaldas ng pera ng taong bayan. Sabi nga dun sa article na isinare ko kahapon, ginamit ang ayuda ni nanakaw. Even yung PhilHealth tinanggalan ng budget. Ganyan po si Martin. So balikan natin, kung mawawala sa power si Tamba at mawawala at mahahawakan ng Duterte ang Senate, yung sinasabi ko na maglilipatan, na nagsisimula na ngayon, pero mabilis at maagang mangyayari kay Marcos. Kasi ito si Cheese. Ano ba ito si Cheese? Eh, waiter lang to ni Lisa, di ba? Kanino nagpapalakas? Sa Duterte. Maybe, indirectly, itatanggi niya yon. Maybe, indirectly, hindi niya aminin na iniiwan niya na ang kampo ng Marcos at lumilipat na siya sa Duterte. Really, in my opinion, it's very obvious. It's nangyayari talaga na nagsishift ang power doon sa malakas na candidate for the incoming presidential election. And who is the strong candidate ngayon coming presidential election? BP Sara. So yan yung sinasabi ko. Hindi naman inutil at stupido to mga politiko. Kaya nga politiko yan eh. They know politics. They know the shift of power. Alam na nila yan. Lantad sa ginagawa ni Cheese. And hindi isolated yan si Cheese. Unti-unti na yan. Isa-isa na yan. At an early, fast-paced. Kaya nga yan sabi ko, Torre, magpakasaya ka dyan. Ginawa kang kapitan ng isang barkong palubog. Enjoy it while it lasts. But be ready with BP Sara. Dapat dadating ang House Prosecutor sa Senado para ma-present nila ang mga reklamo laban kay VP Sara. At bukas sana ang pag-oath nila bilang hukom at maghain ng summons para sa bise. Pero inusog ang mga ito sa June 11. Isa sa mga rason ng pagbigay daan sa pagpasa ng 12 priority bills bago ang Senate adjournment sa June 14. Pero nag-react ang ilang kritiko at sinabing Ikaw nagmamadali ka, itong mga talunan. Itong mga talunan nung nakaraang eleksyon, masyadong epal-epal. baka paraan lang ito para sa self-interest ni Escudero bilang SP at tuluyan ng itigil ang impeachment trial. Sa gitna ng pagkakabinbin, lumitaw sa isang Politico report na 10 senador ang sinasabing sumusuporta sa planong ilibing ang impeachment. Kabilang dito ang Duterte allies na sina Senador Bongo at Bato de la Rosa at ilang fence-sitters. Nabansagan na sila bilang Escudero 11. Sipin mo yan, dalawa na lang. Alam ko 13 ang kailangan eh. Kailangan ni SP Cheese ng 13 Ayun, out of tama, 24 13. votes para ma-retain bilang SP sa susunod na Kongreso. Majority. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kunan ng pahayag ang mga senador. Pero giit ni SP Cheese, wala namang nawala sa delay na ito. Again, walang mapapaboran nito, wala rin itong masasaktan. Dahil ang Well, anyway, kahit anong sabihin nila, they're just playing politics for me. Gusto lang nila maging, even si Tito Soto, lantarang gusto niya maging Senate President. No? Ulitin ko, ako, wala akong pakialam sa inyo. Pare-parehas. Gusto ko matuloy ang impeachment. Walang katalo-talo si BP Sara dyan. Mapapahiya ang administrasyong
Marcos. Dapat mapahiya. Pinaka pwede lang naming magawa mula't mula ay mag-issue ng summons. So walang nawala, wala rin naidagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon. Hindi rin daw utos ng Pangulo ang pag-usog ng timeline at maigi raw na unahin muna ang mga makabuluhang panukala. Siguro Isang naman kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. yaks. Para makabayan ha. Pwede rin ganito issue niyan. Alam din ni Marcos wala silang numero. At alam nila matatalo sila sa impeachment case na yan. So, ililigtas ni Marcos yung kahihiyan. Posibleng inutusan din to si Chis. Ha? Posible. Na gawan mo na ng paraan na hindi matuloy ang impeachment. Wala talaga tayong numero, matatalo tayo dyan. Kakahiya lang. So magmukha na tayong mabuti na hindi natin itinuloy. Kunwari, pabor tayo kay BP Sara, 'di ba? To save face, 'di ba? Parang 'yung nangyari kay Torre. Nakakahiya 'yun. 16 days sa KOJC with 5,000 to 6,000 men every time. 24/7 palitan sila mga pulis dun. Tapos sa ISAP sumuko. Hindi na sila makaalis dun eh. Kasi kahihiyan, umalis sila, 'di ba? Kaya sila nagtagal na rin ng 16 days dahil kahihiyan sa pagmumukha nila 'yun. Na hindi nila nahuli si Pastor Kibuloy. Hindi rin nila nahuli. So dinelay lang na nilang dinelay, hindi rin nila nahuli. Naghukay lang sila. Gusto makakita ng ginto. Same thing mangyayari dito kay Marcos. Mapapahiya lang eh. So posibleng naghahanap din sila ng paraan to save face. Hindi masoplak yung kanilang pagmumukha. That could be the plan of cheese, no? Posible 'yon. But ako naniniwala ako, alam nila hawak na ng Duterte Black itong Senado. They have the numbers. Napagdesisyonan ito ni SP last week matapos ang isang LEDAC meeting kasamang Pangulo. Sisikapin ng Senadong maipasa ang 12 bills bago mag-break. Kabilang dyan ang isang panukalang pagbawalan na ang pogo sa Pinas. Hanggang Sam ang binilang ko over the weekend. Pipilitin namin yung nananatiling 3. Pero kahit may June 11 proposed date na, hindi guaranteed na tuloy ito. Sa huli, ang plenaryo kasi ang magdedesisyon tungkol dito. Kung may magmosyon na ipahinto ito, idadaan ito ng Senado sa pagboto sang-ayon sa Senate rules. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. Yun, ang ibig sabihin kasi, pagka may nag-raise ng issue na wag nang ituloy yung impeachment at may nagkabotohan at may numero, hindi na itutuloy yung impeachment. Eh may numero nga eh, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, malabo na matuloy itong impeachment. But still, ako, mas gusto ko may impeachment. Hindi dahil sa gusto ko malubog si Sara because mas lalong ilulutang ni BP Sara yung sarili niya. Sabi nga niya, I want bloodbath. Ang meaning daw niya yun dahil dadanak ang kanyang dugo, dahil parang sacrificial siya. Ako, naniniwala ako, alam ni BP Sara, siya ang magwawagi. In the end, siya ang wagi dyan. Kaya gusto rin niyang matuloy. Parehas kami, di ba?